Yo, yo, yo! Shoutout sa inyo lahat. O ito mga master, pag-usapan natin, no? Itong direktang tanong or tinanong ni Senator Jinggoy Estrada, itong mga diskaya, kung meron bang kasabwat na mga senator patungkol dito sa kickback sa flood control project. Gagi, lap trip ito. Kasi safe si Jinggoy. Gagi, panoorin nyo ito mga master. Kasi ito talaga si Congressman tuloy. Itong si Senator Marcoleta talagang kahit saan na lang nagbibiro eh. parang napikon pa nga dito si Jinggoy eh. O, panoorin nyo ito mga master, no? Pero bago tayo magsimula, pag nagustuhan nyo itong video, sana huwag nyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Pakinggan na natin to mga master. Kaya sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, Alam naman natin, no? Merong history itong si Jinggoy Estrada, no? Patungkol sa corruption. 'Di ba? Ang kasama niya doon is si Bong Revilla, 'di ba? Meron silang history. Kaya ano yun eh, kaya yung whistleblower din dati si nakalimutan yung pangalan, no? Pero patungkol din yun sa anomalya din, nakawan din, no? Ayan, kasali niyan sila Estrada, si Bong Revilla, si Napoles, yun. Kay Napoles issue. 'Di ba? Ayun. Gagi talaga na si Senator Marcoleta, no? Magbibiro ka na lang. Yung masakit pa. Sabihan mo ba namang safe ka na? Pero at least walang mga senator. Walang senator daw. No? O, safe din si Chis Escudero. Doon sa pero sa insertion, doon sila madadali. Sa totoo lang, doon talaga sila madadali. No? Sa totoo lang, dapat palitan mo na itong si Chis Escudero bilang Senate President eh. Lalo na't may isyong ganyan, di ba, patungkol sa insertion. Pero tingnan natin kung anong mangyayari, no? Tuloy. Senator ba to? Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya. Dito sa nagsabi pa ng sira ulo ba yan? paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay. Sinabi nyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok. Grasya. Grasya pala yun. That's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay, totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, kadalasan... Which is which? Kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami dahil nakatatlong disqualification. Kung talo ka, magsumikap ka, makakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa'yo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya misa po, kami na po ang nilalapitan dahil
kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang ang nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na Gagi, umalis si Jinggoy. Nawala si Jinggoy. Naihi. mailagay na sa NEP, Aha. ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduarte Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH sa Region 5. Mr. Chair, can Yes, sir. you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So, that's all, sir. But I know Be that... sure, ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes, Di pa? tapos na, sir. Tapos na. So, dinay mo na Yan, ha? tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes, Sa mga project I na doon? deny that, sir. I deny that. And for Well, parang parang sinunog sa sarili mong mantika pag umamin ka dyan. Well, sabi nga natin, di ba, ang burden of proof nasa Diskaya ba rin? Di ba? Kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Madali lang naman maglabas ang ebidensya eh. Di ba? Madali lang yan. Kung meron kang mga dala. my Kung meron ka talaga. memory, I awarded to him last year one project, and that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control. Yes, sir. Okay. Si Alcantara. Before that, you want to reply to the statement of the regional director? Kasi nasa Maayos talaga si Congressman tuloy, Senator Marcoleta, no? Sana talaga hindi na mapalitan itong si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Kasi ganito dapat, 'di ba? Walang sapawan, walang 'di ba, yung hindi magandang kagaya ng past administration, past Congress, past Senator, 'di ba? Senator hearing, 'di ba? Na sa Blue Ribbon Committee na ang pangit, 'di ba? Ngayon talaga ang ganda ng flow. Ganito dapat, 'di ba? Sana hindi na mapalitan si Senator Marcoleta. paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan. Unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Nakaraang araw lang Sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli.
Mr. Chair, Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si Arde kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. Pindutin mo. Dali lang pindutin yan. Easy pindot. because Mr. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Mhm. Yes, sir. Sigurado ka? Ebidensya na lang ang labanan dito. Di ba? Ebidensya na lang. Kasi tinatanggi na neto. Di ba? Na nag-usap sila or merong binalik dito kay Curly Discaya. Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Ah? Kulong yan, kulong. So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, Silipin pakicheck. ko sa phone ko. We need the truth. Oy, Hindi tayo gagi, merong mga message. Gagi. Awit. May messenger. dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na driver muna mo? para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yon, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nakita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yon, sa parking. Abutan. My goodness. Ano, Arde? Galawang kriminal. No? My driver, the name is James po. James. James. Sige, James Bond? Junior. Sige, James kayong Bond? pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng sa akin ng pera. sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so niya. ngayon, dinay niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June, So nagtatawagan sila, no? May mga call log naman yan, di ba? lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Tama. Di ba? Tama. So, ibig mo magsabihin na Common wala siyang sense. binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... Wow, 27. Ganun. Parang ganun po. 25. Oh, Parang 30, around Madali na lang, 100 minus 25. Ganun na lang. 25 million. 30. Opo, opo. Mga naglalaro po sa ganyan. So, you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Hindi, wala. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Mhm. Okay na po, basahin ko. Hindi, alam mo. Abogado Ay, kasi ito si opo. So Senator kapag Marcoleta. kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, kinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung telephone, ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag Tinitingnan na ko lang. kasi hindi natin pwedeng ano yun. Pero alam mo yung number niya. Opo, opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po, May Viber lang. exchange of, may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. De, ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawagan. So, Mautak para walang trace. Pero sa tawagan, matitrace pa rin naman eh. Kasi may call log yan eh. Bakit kayo nagtatawagan? Diba? Sabihin na natin, hindi natin maano kung ano yung pinag-usapan nyo doon. Pero bakit kayo nag-uusap? Diba? Kasi kahit itangke, netong inaakusahan ni Curly Discaya, diba? Eh kung may call log, bakit kayo nag-uusap?
Anong pinag-usapan nyo? Hindi nyo may tatanggi na merong something, di ba? So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, Diba? pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Walang Director. lusot, walang Mr. Chair? Mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Oo, talaga? Pwede pala eh. So kung ano yung mga pinag-usapan, ako yari Pero at least safe na si Jenggoy. Yun yung importante, gag. Ay, nako. Tatang si Senator Marcoleta din kasi. Masyadong ano eh. Alam mo naman, may history si Jenggoy. Pero grabe talaga, no? Laglagan na to. Laglagan to the max. Well, which is good. Kasi maganda ito sa taong bayan. Pag talagang napatunayan na, 'di ba, lahat ng allegation, lahat ng sinabing pangalan ng kasangkot, dapat talaga lahat 'yan makulong, walang matitira. 'Di ba? Masagasaan na ang dapat masagasaan. 'Di ba? Kasi ito ay magiging maganda sa bansang Pilipinas at magiging maganda ang epekto nito sa mga Pilipino. Sureball 'yan. Kung masasawata talaga natin yung mga korupsyon na 'yan, 'di ba? Matatanggal natin sa mga posisyon yung mga korap na yan. Malaking tulong. So kahit sabihin natin isang ahensya pa lang, isang part pa lang ito ng korupsyon. Kasi ang dami pa eh. Meron pa tayong custom, ano-ano pang mga ahensya. Pero ito, bilyones pa rin. Bilyones pa rin ang pinag-uusapan. Baka nga trilyones pa. Oh my goodness talaga. No? Pasakit sa mga Pilipino. O anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. No? Kung nagustuhan nyo itong video, sana huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga master. God bless po sa inyong lahat. Paalam po.